Ang pumapalag po numero 1 dito si Barry Gutierrez. Basahin muna natin yung si Barry Gutierrez. Barry, mas piniling mag-Christmas party kaysa dumalo sa investigasyon ng NBI. Kwento ko lang, nung sa BP Leni ang sinampahan na walang kwentang kaso sa DOJ, na mabilis na ring na-dismiss, siya mismo ang humarap at pumirma sa affidavit. Ang walang kasalanan, walang takot humarap, di ba? Barry, abogado ka. Ano sabi ng abogado ni BP Sara? Pwede na siyang hindi dumalo. Hindi siya dumalo. Bakit nanggagalaiti ka, Barry? Ha? Kasi wala na kayong papel eh. Magaling pala amo mo, ba't hindi mo pinatakbong senador? Sabi ng NBI Director Jaime Santiago. Makinig ka, Barry Gutierrez. The Vice President showed courtesy by sending her counsel, talking to us, at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong feel na parang napagwalang bahala. Yan po ang sinabi ng NBI Director. Nagbigay daw po ng courtesy dahil nagpadala ng abogado at nagpadala pa ng sulat. Anong pinagsasabi mo, Barry? Ha? Okay, anong pinagsasabi mo na dapat dumalo? Okay. Magsabi naman po kayo at inano ko na yung kung may sounds na. Mag-ano lang po kayo ng number 1 dyan para i-adjust natin din to kung talagang wala pa. Comment lang po ng 1 kung meron ng sounds. Kung may sounds po kung may sounds ha. Okay. Balik na ang sounds. Yan. Ganun talaga kasi galing tayo sa ano eh. sa pagkagurugur. Adjustan lang po natin yan. Ano-ano lang po kayo. Ganyan talaga ang buhay natin ngayon. Ayan, no? Tuwan-tuwa po si Barry Gutierrez. Oh. Ayan po, abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lim. Kinumpirmang hindi darating si BP sa NBI ngayong araw. Nagsumite raw ang Vice President na statement na pag-aaralan ng NBI ayon kay NBI Director Jimmy Santiago. At dahil po sa courtesy na yan, sinabi po ng NBI na magiging parehas sila. No? Katulad po nitong DOJ na mamaya na, dito muna tayo sa Confi Fund ni BP Sara. Ang tagal yung pinaano, no? Ang tagal po ninyo na pinalulutang na may problema po dyan. Dalawa na po nagsasabi na pwedeng gumamit ng alias. Ito po si Ping Lacson, pero peke daw yung yung nakalabas na Okay. Sabi ni Ping Lacson, ngayon kung sinasabi po ninyo na illegal yung pagbibigay, o illegal po yung pagbibigay po sa BP ng confidential fund, ito po tanong. Sino po ba nagbigay ng confidential fund kay BP Sara? Hindi po ba nag-request si BP Sara ng confidential fund noong 2022? Sino po ang nagbigay? Si Pangulong Marcos. Mula po sa budget niya. Ibig sabihin, kung bakit yung recipient lang? Bakit yung recipient lang po ang inyong inuusig tungkol dyan sa confidential fund? Bakit wala po kayong tanong o wala po kayong pag-uusig sa nagbigay sa kanya ng confidential fund? Di ba? Okay, tuloy ko lang sinasabi ko. Ngayon, kung 2023, may confidential fund si BP Sara sa OVP,
at saka dito sa DepEd. Tanong, humingi ba uli siya sa presidente? Hindi po. Humingi siya sa Kongreso, sa inyo, mga House of Representative at Senado. At binigyan nyo ng budget. Kung sinasabi nyo illegal pa rin yung pagkakaroon niya ng budget, dapat kayong makulong kasi kayo nagbigay. Alam niyo yun? Huwag niyong palabasin. Kasi meron dito sinasabi to si De Lima. Basahin lang natin. The observation of Congressman Adjong on the House inquiry on VP Sara's misuse of confidential funds can be reduced to one conclusion, systemic plunder. Si De Lima po ito nagsasalita. Mula pa lang sa paghingi ni VP Sara ng confidential fund, malinaw na ang intensyon niya ay gamitin ito sa pansariling interes. Diba? Tama po ba yan? Mula pa lang daw sa paghingi niya ng confidential fund, ay pansariling interes. Ito po, unang-una, hindi entitled sa confidential fund ng DepEd at OVP na parehong walang mandato na may kinalaman sa paggamit ng ganitong klaseng pondo. Kapritso lang talaga ni VP Sara. Okay. Kapritso. Hindi raw dapat. Abogado to magaling na abogado. Dating DOJ Secretary. Si De Lima. Kapritso lang talaga ni VP Sara ang nasunod dahil nasanay na siya sa paglustay ng pondo ng Davao na inulit lamang niya sa bago niyang pwesto sa gobyerno. Feeling entitled lang talaga ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Meron po ba kayong narinig na kaso ng graft and corruption kay VP Sara nung siya ay Davao City Mayor? Ang tagal mong DOJ. Ang tagal mong senador. Senador ka, DOJ ka. Alam mo pala na nilulustay yung pera ng Davao. Ano ginawa mo? Bakit hindi ka nagsampa ng reklamo? O investigasyon man lang? Nung Davao Mayor pa siya, hindi mo iniimbestigahan. Bakit, De Lima? Ikalawa kong tanong sa'yo, De Lima. Hindi ba nagsampa na kayo ng impeachment? Bakit dumadakdak ka pa rin? Hulaan ko kung bakit dumadakdak ka pa rin sa press. Dahil alam mo na mahina yung impeachment nyo. Kinakailangan nyo pa rin siraan si VP Sara sa press. Kasi kung malakas po yung inyong isinampang kaso, mananahimik na lang kayo dahil pag nanalo kayo sa kaso nyo, matatanggal na sa Vice President, hindi na rin makakatakbo bilang presidente. Dahil mahina yung kaso ninyo, kinakailangan si De Lima tuloy-tuloy na siraan ang ating Vice President. Yun lang naman po yun. Yung sinasabi mo na dapat wala yung DepEd at OVP. Kung totoo yan, illegal pala yung confidential fund. Sino ba nagbigay ng confidential fund ng DepEd at OVP? Yung Kongreso. Dapat makulong kayo lahat. Hindi po pwedeng yung nanghingi lang ang may kasalanan. Yung sinasabi mo sa Davao, tama ka. May karanasan sila sa Davao at ano po epekto ng paggamit ni VP Sara ng confidential fund sa Davao? Alam niya po yung gagawin eh. Ano po ang gamit? Nabura po nila. Naging zero. Insurgent. Insurgent free po ang Davao. Dahil po sa paggamit ng confidential fund. Sa mahusay na paggamit. Ngayon, gusto niyo naman tong gawin sa buong Pilipinas. DepEd, bakit po DepEd? Mula po sa recruitment. Di ba? OVP, yan po, tuloy-tuloy po. Kaya mahusay pong Pangulo to. Pag naging Pangulo ng Pilipinas, alam niya ang gagawin.
Tinanggihan po ni BP Sara, no? Nagpapasalamat naman siya kay Marcoleta, kaya lang ayaw niya naman na iwan ni Marcoleta yung kanyang pagiging congressman para lang ipagtanggol, no, si BP Sara. So, yan po yung katwiran niya kung bakit tinanggihan po yung alok ni Marcoleta. Ngayon, direkta na po sinabi, walang sasagutin si BP Sara sa mga paratang ng mga congressman. Bakit po? Bakit po walang sasagutin? Dahil nga confidential fund. Pero lahat po ng tanong ng COA, sumasagot po, no? Proper. Maganda po kay BP Sara, hindi po siya nagpapatinag dito sa pressure galing po sa congressman. Ang mga congressman po na feeling nila mas mataas sila sa Vice President ng Pilipinas. Natutuwa po ako na hindi po siya nagpapa-pressure bukod sa mga congressman. Hindi rin siya nagpapa-pressure sa media, no? Siya po ang may control, alam niya po yung kalalagyan niya. Alam niya po na hindi dapat nag-audit. Yan yung mga sinasabi natin dito, no? Hindi ninyo tungkulin, hindi ninyo trabaho sa House of Representatives ang mag-audit. Kaya kayo nagkakaroon ng problema ngayon dahil pinipilit nyong maging COA, pinipilit nyong maging magkaroon kayo ng parallel audit galing sa COA. Hindi naman kayo mga auditor. Nagmumukataloy kayong mga OGAG. Alam niyo yun? Yung hindi mo alam ang trabaho, pero nagpupumilit ka, kaya hindi po sumasagot. Ang ganda ng tanong ni BP Sara no? Bakit ko sasagutin yung mga Mary Grace na yan? Alam niyo naman yung mga press natin, di ba? Alam niyo naman po yung press natin na yan pong mga yan ay parte po, no? Parte po ng demolition. O bakit po hindi? Nakita niyo po ba? Binalita na ba nila na yung COA report na unmodified? Wala pa po nagbabalita sa mga press. Tinatago nyo. Hindi nyo maitatago. May bagong press na. May bago ng media. Kaming mga vlogger. Kahit itago nyo pa yan, alam na ng mga tao na ayon sa COA report, walang anomalya ang Office of the Vice President. Itago nyo man ng itago. Tinatago nyo saan? Sa Mary Grace? Binutata kayo. Sabi ni BP Sara, bakit namin sasagutin yan? Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga pinagbabasa ninyo? Panis. Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga papeles na hawak-hawak nyo? Paano nila malalaman na galing nga sa kanila? Bawal mong usisain. Bawal mong suriin. May tumistigo ba na galing dyan? Na galing sa Office of the Vice President yan? Pero ang pinakamalupit po na banat ni BP Sara, mas magaling talagang bumira yung mga Duterte kaysa kay Badong. Ilang araw ko nang binabanatan yan. Di ba? Sabi ko, bakit hindi nyo imbestigahan ngayon yung ibang confidential fund? Pero mas maganda po ang banat ni BP Sara. Ito po ang sinabi. Talagang mas matalino sa akin. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang ang intensyon nyo ay makagawa ng batas na may kanalaman sa confidential fund, dapat sampling ang ginawa ninyo. Lahat ng opisinang may confidential fund. Ang galing, no? Sampling, tama. Scientific po yun. Lahat ng may confidential fund, mag-sampling kayo. Isalang ninyo. Pero anong ginawa nila? Isang opisina lang. Dalawa pala. Yung isa, DepEd. Si BP Sara rin yung head. Sa dalawang opisina, parehong pinamumunuan ni BP Sara. Dalawang opisina na lang yung inimbestigahan nyo na confidential fund. Ang tanong po ng maraming tao, marami na pong nahahawa sa atin ngayon. Marami na nagtatanong, 4.5 billion ang confidential fund ni BBM. Bakit hindi nyo imbestigahan?
Malinaw ba kung saan ginamit? Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Di hamak pong mas malaki. Hindi po talaga. Iwan na iwan. 4.5 billion sa 125 million. Lahat po inusisa ninyo. Pati ilang araw, no? Ilang araw na ginastos, no? Gusto nyong i-detalye saan nakatayo yung mga ano na yan, yung mga safe houses na matagal na sigurong safe house yan. Gusto nyong ibulgar. O ngayon po, saan ginastos ng Pangulo yung 4.5 billion? Huwag nyong sabihin hindi pwede. Pumwede nga sa inyo. Sinasabi na nga ni BP Sara, huwag nyong imbestigahan yan dahil hindi nyo pwedeng busisiin isa publiko yung confidential fund. Confidential nga eh. Pinagpilitan nyo. Ano sinasabi nyo? Transparency. Halal kami ng tao. Halal kayo ng tao. Kaya gusto nyo malaman, bakit BP Sara lang? Bakit OVP lang at DepEd lang nung panahon ni BP Sara? Ba? Lahat po, sana, nang may OVP, merong confidential fund, halatang halata kayo. Dalawa ang inimbestigahan nyo. Parehong pinamumunuan ni BP Sara. So ano po ito? Persecution. Hindi po kayang saluhin yan ng mga media. Paulit-ulit lang sila sa Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Hindi nila kaya kami. Kaming bagong media, hindi niya kaya mga yan kasi nagbabasa lang po yan. Yung katwiran namin, tatagos. Tatagos yan sa mamamayang Pilipino. Tsatsagain namin kayo. Sabi nyo, huwag kayong kantsawan. Sa mga pagmumukha nyo, sa mga pagngiwi-ngiwi nyo, sa hindi nyo papadrug test, hindi namin kayo kakantsawan. Kakantsawan namin kayo, sabi nyo. Open kayong mga congressman, banatang kayo sa ginagawa ninyo. Bilang congressman. Eto tanong. Nag-imbestiga kayo ng confidential fund. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang yan ay in aid of legislation, dapat nag-sampling kayo. Nag-sampling kayo ng ibang may confidential fund para malaman nyo kung ano talaga nangyayari sa confidential fund. May sampling bang naganap? Wala. Sino lang ang tinutukan? Dalawa. DepEd at saka OVP. Kahit mukha kaming makulit, iba po to. Ibang labanan to. Paano ginastos ng presidente ang kanyang confidential fund? Sige, iimbestigahan nyo ba? Bakit hindi nyo iimbestigahan? Mas malaki yun. Yan ang tanong ngayon sa inyong taong bayan. Bukod pa sa nakabinbin na tanong na ano na nangyari sa Maharlika Fund? Ano nangyari sa ginto? Pinagbentahan ng ginto. Record-breaking ang Pilipinas. Pinakamaraming binentang ginto. Inano nyo yan? Saan napunta yan? Saang bulsa? Kaninong bulsa napunta yan? Bulsa ba ng gobyerno? O bulsa ng konsino? Hindi po pwede. Hindi kami papayag. Sabi nyo, trabaho nyo lang ang sitahin. Ito po, sinisita namin kayo. Anong ginagawa nyo sa trabaho nyo? Bakit persecution yung gusto nyong gawin? No? Bakit ang ginagawa nyong investigasyon ay direkta mga Duterte lang? Pahiya kayo. Pogo. Walang ebidensya na naglilink kay Tatay Digong sa Pogo. Napahiya kayo. Ang tagal nyong inimbestigahan. Picture lang kay Alice Go tsaka ni Duterte. Si Michael Yang na naman. Pucha, pinakamataas na naman si Duterte. Nag-imbestigahan DOJ, walang ebidensya na mag-uugnay kay Duterte sa Pogo. Hindi ba kayo magsosorry? Reza Hontiveros,
Hindi ka ba man lang hihingi ng tawad? Ay, sorry po sa pag-involve ko sa inyo sa aking krokis-krokis. Nag-krokis-krokis ka, pinakamataas. Parang mastermind ng Pogo si Duterte. Nung nag-imbestiga yung DOJ, walang ugnayan si Duterte sa Pogo. Sa illegal na Pogo. O, ano na? Hihingi ba ng sorry ang mga yan? Hindi. Balikan natin, isa pa. Kailan ninyo iimbestigahan yung confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas? 4.5 billion. Bakit hindi nyo iimbestigahan? Anong masasabi nyong makatarungan ba yan? Umamin muna kayo na ang ginagawa nyo ay laban lang para lang siraan si VP Sara. Hindi na kami kikibo. Nagmamalinis pa kayo eh. Pera yun ng taong bayan. Kaya namin inaalam. Bakit yung confidential fund ba ni Marcos, BBM, hindi ba pera ng taong bayan yan? Pera din po yan ng taong bayan. Imbestigahan nyo rin. Ipatawag nyo rin. At pag sumagot si BBM, yes or no lang, sasagot mo! Putak! Ganunin nyo rin. O ano, sagutin nyo.